beloved, Boss Mike, Cervera. At eto na nga mga kababayan ko. Oo. Dumako tayo mga kababayan ko. Oo, dito kay President Trump. Oh, ayan na natin yan. Oh, ayan na. Tumakbo sa mas mataas na posisyon si Davao City Mayor Baste Duterte sa 2028 elections. Putik na yan, no? Magkakaroon pa talaga ng planong tumakbo yan. Di ba? Wag sogo, walang drive-in. Siyempre, kahit alin na dyan, pwede nga sa kotse na lang eh. Baka nga sa kotse, inuumpisan ko na eh. Ganon kapag ka, bogli na bogli ka. Kasi yung description ni ni Suntay, di ba? May desire siya, na init siya. May mainit na nararamdaman. Putik na yan, parking lot pa lang. Nako! Baka parking lot pa lang, kahit walang pamunas, okay na yan. Bahala na mamaya pagdating sa Victoria. Nako, ito na. Baste Duterte. Putik na yan, yung ganitong itsura, may plano pag tumakbong bilang vice-presidente. O kaya senador, o kaya presidente, putik na, ayaw ko na sa earth. Ayaw ko na. Pero may payo siya sa mga Pilipino sa pagpili ng Pangulo. Nasa punta ng balita niya, si Bril Montalvo. Oy, hindi naman dahilan ng bangga ko yung ganon. Grabe ka naman, Oo, inantok lang ako dahil pagod na pagod ako. Ito na. We're always prepared. Tignan nyo yung itsura mga kababayan ko. Putik na yan mga kababayan, yung mayor ng mayor ng Davao City, parang si Iskaz Takli. Putik ko! Grabe mga kababayan, huwag na kayo magulat. Susunod, pati mukha niya may tattoo na. Oo, magugulat kayo mga kababayan, Huwag na kayong magulat kung sa kinabukasan, itong si Baste, yung mukha, punong-puno na ng tattoo. Tapos, proud na proud kayo sa pagiging mayor ito. Tapos, gusto pa yata tumakbo bilang presidente. Hayop na yan, mga kababayan. Kayo nang bahala dyan, Sa bagay, mga kababayan, wala naman tayong problema sa tato. Ang problema lang natin, mga kababayan, baka naman pwede. Yung pong, alam nyo, medyo disente. Diba, no, mga kababayan ko? We're always prepared. Even my father is prepared. Wala na, mga kababayan ko. Oo. Etong si Baste, nawalan na daw ho, mga kababayan ko, ng pag-asa na makalabas po si Duterte. Yun ang malungkot dito. Nawalan na ho ng pag-asa si Baste Duterte na makalabas pa si Duterte, tatay niya. Mardonius, may tattoo ako. Pero tignan nyo naman yung tattoo ko. Jesus Christ. Tignan nyo, mga kababayan ko. May ibig sabihin kasi sa akin yan, mga kababayan. Si Jesus Christ at yung pinako sa krus. Yung tattoo ni Baste, malademonyo. Diba? Baby Nunez. Thank you naman. Diba? Alam nyo mga kababayan, ang lahat na ang tato, may ibig sabihin yan kung bakit nyo pinatato. Bakit ko pinatato si Jesus Christ? Kasi mga kababayan ko, dahil ilang beses akong niligtas ni Jesus Christ. Utang ko sa Kanya yung buhay ko, lahat ng meron ako, utang ko sa Kanya. Hindi ako pinabayaan, hindi ako pinahamak tulad ng iba. Diba? Sige tuloy. Wala kami dito para iiyak lang. It's politics. Wala daw sila dyan para iiyak lang. Yung mga taga-suportan yung tatanga-tanga, mga bobo mangmang. Yan, iyak na iyak sila dyan. Diba? Iyak nang iyak sila dyan. Most of it
Most of it is politics. Ito ang sagot ni Davao City Mayor Baste Duterte nang matanong sa posibilidad na Na? kung sakali hindi kakatigan ng International Criminal Court Ang? ang panig ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte At? sa kinahaharap nitong kaso na crimes against humanity. Tapos? Dagdag pa ni Baste, I cannot be optimistic about the situation since this is a foreign institution. I do not trust this thing that you call the ICC. Oh. So, no, pakialam talaga kung anong magiging result nito. giit ng alkalde, hindi raw sumusunod sa tamang proseso ang ICC sa pag-aresto sa kanyang ama. Ay! Tagal ng issue yan. Tingnan nyo sabi ng mga DDS, yabang mo sa tattoo mo. Abay, kailangan ko ipagmayabang. Bakit? Si Jesus Christ to. Kailangan pinagyayabang ko, tanga. Basta DDS talaga, mga bobo. Nakita mo ba? O, ayan o, tingnan mo ha. O, nakita mo ba? Tanggalin natin to. Si Jesus Christ. Kaya ako pinagyayabang. Alangan naman ang ipagyabang ko yung tulad ng tattoo ni Sara Duterte, tulad ng tattoo ni Kitty, tulad ng tattoo ni Baste. Yung mga tattoo nila, mga demonyo eh. Yun ang hindi dapat pinagmamayabang. Pero kapag ka ang tattoo mo si Jesus Christ, kailangan mo talagang ipagmayabang. Tao pa ko ha! Basta DDS talaga, mga bobo. Ang hihina ng mga ulo nyo. Ano, gusto mo ipalapag pag malaki ko yung may sungay katulad ng mga tattoo ni Pulong at saka ni Baste. Di ba? Yung tattoo nga ni Pulong hindi pa natin nakikita. Di ba? Wala na to mga DDS na to. Ang tatanga talaga mag-isip. Well, there should have been Tignan. Yan. Ipagmamalaki yung nasa leeg ni Baste. Tignan mo, puro sungay. Sungay ng demonyo. Palibasa ang sinasamba nyo, demonyo. Hindi si Jesucristo. Ang sinasamba ko rito, si Jesus Christ, si Apo. Palibasa ang sinasamba nyo, mga demonyo, pero Jesus Christ kayo, ng Jesus Christ. Kaya nga ang mga Duterte, minumura nila ang Diyos eh. Kasi sila anti-Christ. Pero kayong mga mangbobo, pinagdadasal nyo sa Diyos naming totoo. Pwede ba ipagdasal nyo? Ipagdasal nyo, hindi sa Diyos namin. Sa Diyos ni Duterte para pakinggan kayo. Ganon ha, ganon. Anong oras na, Boss Mike? Nako, mga kababayan ko, tapusin na natin to. Diretso na natin ang benggahan sa Bingador, ha? Abangan nyo po kami. Opo, ha? Nandoon po tayo mamaya, alas 4 po mag-uumpisa ang Bingador. Opo, ha? Muli, mga kababayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Syukran! Our beloved Boss Mike Cervera.